Hi guys, welcome to our YouTube channel. So, I'm going to update again guys. We got approved sa aming visa application. So, kwento ko lang sa inyo guys. Nag-start kami nag-file nito noong October 2024. October 2024 nag-file kami ng I-129F. Ni-write down ko dito yung mga pinagdaanan namin process. So, October 18, nagkaroon kami ng NOA 1, yung Notice of Action. And then, August 11, 2024, ano na siya, nasa DOS na, nagkaroon na kami ng NOA 2. So, na-approve din kami doon sa second process. And then, after that, September 3, na-case ready na ako, guys. So, nung nag-file kami nito, nasa Hong Kong pa ako nito. Nasa Hong Kong pa ako nung nag-file kami ng petition. Dati akong OFW sa Hong Kong. Tapos, nung nag-file kami, nandun pa ako. And then, nung nagkaroon kami ng case number from Hong Kong, then nag-start kami na mag-transfer, mag-request to transfer sa Manila kasi August 2025 umuwi na ako ng Pilipinas kasi na-finish contract na ako. So, hindi na ako nag-renew kasi nga alanganin dun sa mga alanganin kasi nga nagpa-process kami nitong K1 visa at saka K2 visa. At saka yung anak ko, nandito siya sa Philippines. So, kailangan kong umuwi para magkasabay kaming mag-interview, mag-medical at saka biometrics. So, umuwi na ako nung August. And then after that, nung September, na-case ready ako sa Hong Kong, transfer namin dito sa Pilipinas. It takes sometimes before matransfer sa Pilipinas. So, October 15, nagkaroon kami ng Manila case number. At nag-ready na siya. So, nung na-ready na yon, saka lang kami nag-start na mag-apply ng police clearance. Kasi, pag mag-apply ka ng police clearance, ganito kasi yung guys. Pag nag-work ka sa ibang bansa, tapos mag-apply ka ng visa, hindi ko alam, parang hindi lang sa K1, parang kahit sa work sa ibang bansa, kailangan mo din yun eh. Pero dito sa K1 visa, ganun. Required ka na magbigay ng police clearance from the country na pinagtrabahuhan mo or tinirhan mo ng more than 6 months. So, nagtrabaho ako sa Hong Kong ng 8 years. 8 years. So, kailangan kong mag-apply ng police clearance. Kailangan kumuha ng police clearance. So, nag-apply kami online. Nung magkaroon na kami ng case number, nag-apply kami online. So, nung nag-apply kami online, medyo natagal-tagalan pa siya. Parang nag-apply kami siguro mga November na, first week of November. And then, interview ko na guys, wala pa rin siya, hindi pa rin siya nag-arrive dito sa Philippines. Kaya, natutuwan ako. So, nung na-case ready na kami, nag-start na kami mag-book ng, nag-start na kami mag-fill up ng DS-160. So, yung DS-160, kailangan yon para mag-forward kami sa medical, biometrics, interview. So, after namin fill up ng DS-160, nakakuha kami ng slot November 17 for medical. So, November 17, nag-medical kami, and then December 19, biometrics. Tapos, December 23, na-interview naman kami. Kaya lang nga, wala pa yung police clearance ko, kaya natutuwan ako nung sa interview. Pero, sabi nga, hindi siya denied. Refuse lang. Kumbaga, pasado ka kaya lang, hindi ka ma-approve. Kasi nga, mayroon pa siyang documents na hindi ko nabigay. So, kailangan kong kunin yung documents na yun at ipasa sa kanila para mabigay sa akin yung visa. So, ginawa ko yun. Yung police clearance ang hinihintay namin. Kasi nung time na nag-interview ako, nakatawag, bago pa ako mag-interview, nakatawag na ako sa Hong Kong. At ang sabi nila is nasa, na daw, parang
nakalabas na sa Hong Kong police station. Parang i-deliver na siya, pupunta ng post office sa Hong Kong. So, yung post office sa Hong Kong ang magta-transfer dito sa post office sa Manila. So, nung time na nag-interview ako, wala pa siya dito sa Manila. Tapos, nag-arrive siya sa Manila December 26. So, maraming holidays kaya hindi pa siya na-deliver. So, nung nakita ko dun sa papel, sa tracking number ko, na-deliver siya sa US Embassy, January 8 na siya na-deliver sa US Embassy. So, nakita ko dun sa tracker ko na na-deliver na siya. Tumawag kami agad sa US Embassy para sabihin sa kanila na nandun na yung aking police clearance. At malaman ko na din kung anong process yung kailangan kong gawin. So, tumawag ako kung anong gagawin ko kasi nandun na nga. So, sabi niya, ipadala ko daw yung passport ko sa Parkal at saka nung aking K2. So, yung ginawa namin. Tapos, dinala ko kagad doon. Ayun guys, nabigyan na sa amin yung visa. Awa ng Diyos, okay naman, medyo matagal pero okay naman kasi kaya lang naman siya tumagal kasi nga doon sa police clearance ko. Pero kung hindi dahil sa police clearance, siguro mga September pa lang, tapos na yung process ko. Pero requirements nga kasi yun, kaya wala tayong magagawa. Kailangan natin sundin kung ano yung mga requirements nila. So yun guys, i-share ko rin sa inyo kung paano ko in-arrange yung aming yung aming mga documents na dinala sa interview. So, ito yun guys. As you can see, nilagay ko dito yung pangalan ni petitioner para madali ko siyang makita. So, bawat isa, tigigisang folder yung ginawa ko para alam kung saan ko kukunin yung documents na kailangan ko. Halimbawa, yung documents na hinihingi is galing kay petitioner. So, ito yung folder ni petitioner. Yan guys, yan. Mga income tax return, mga ganyan. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng label dito. Yan, sa gilid. Kaya lang medyo nalukot na siya kasi matagal-tagal ko nang ginawa to. Kinikip ko lang kasi kailangan pa rin naman siya. Yung makikita nyo. Ito yung form ni petitioner. Makikita nyo guys yung naka-label dyan. Ayan. I-134. Ganyan. Yung ni petitioner. Birth certificate. Senomar. Yan. Inisa-isa ko siya para madali ko siyang makuha. So, like, pag sinabi ng consul na meron ka bang income tax return copy ng fiancé mo, so yan lang, ganyan ko lang siya. Hawakan ko lang siya dito, doon na siya makuha ko agad. And then, ito naman yung folder ni K1, which is ako yun, beneficiary. So, ito yung aking folder. Ayan yung aking DS-160. Magkadamuksan ko. So, as you can see, meron din siyang label dyan para madali siyang makita. Ito yung sa aking K2 sa anak ko. So, ganun din. Nilagyan ko rin ng label. And then, the last is proof of relationship, guys. Yun. Hindi naman kasi pagandahan yung folder or yung iba kasi ginagawa nilang parang craft box, scrapbook, parang ganyan. Parang dinidesign pa nila. Hindi naman kasi importante yun. Kasi minsan nga hindi tinitingnan yun eh. Ang importante doon, yung laman ng folder na to. Which is yung mga documents na hihingin sa'yo at gustong makita ng consul. So like, ito. Diba? Hindi naman to required, pero pinangalanan ko lang siya. Kasi, syempre sa amin ito eh. Yan. So, isa sa mga gusto nilang makita, minsan, gusto lang nila, yung sa mga proof of relationship, is yung conversation nyo, pictures nyo, and then, yung proof na nagkita kayo in person. So, like, this, mga ganyan, mga, itinerary, mga ticket, tapos, yung pictures together with my family, yun, kailangan yun, na, para mag-proof nyo na, nakita na kayo in person. So, ayan. Inipon-ipon namin yan. Tapos, sa mga, oh my God, mga call logs, mga chats,
and everything. So, andyan siya lahat, guys. Inipon namin yan. Importante po na naikip nyo yung itinerary. Kasi hahanapin talaga nila yan. Kasi po, doon sa I-129F, kasama na to na pinasa namin dati. Kaya, siguro, hindi na hiningi sa akin, pero, at least, pag may hiningi sa'yo, maibibigay mo. Kasi, kung hindi mo maibibigay, matutuwan ka. Lang guys, at ang share ko, and next time, share ko rin yung mga questions sa amin ng consul, nung interview. Question sa amin nung interview. Para bigyan din ng idea yung mga taong hindi pa nakapag-interview. Pero, madali lang guys, basta't alam mo yung pagkatao ng fiancé mo. So, yun lang yun. Isang tips lang yun. Kailangan alam mo yung pagkatao ng fiancé mo. So, hanggang dito na lang muna, and thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.